Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Marife. Hindi ko tunay na pangalan. 44 anyos at dating OFW sa Hong Kong. Sumulat ako para ibahagi ang masalimuot na kabanata ng buhay ko. 18 anyos lang ako noon nang umalis ako sa Bicol para mag-aral sana ng kolehiyo sa Maynila. Nakitira ako noon sa tiyahin ko na siya ring nagpapaaral sa akin. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nakakaisang taon pa lang ako sa kolehiyo noon, nagkaroon ng malubhang sakit ang tiyahin ko. Kinailangan nila ng malaking pera, dahilan para hindi na nila masuportahan ang aking pag-aaral. Sinabihan na ako ng mga magulang ko na umuwi na lang sa Bicol noon. Pero tumanggi ako. Naisip ko kasi na pwede naman akong magtrabaho para mas makatulong sa kanila. Nag-apply ako bilang factory worker sa paggawaan ng tsinelas. Sinipagan ko ang pagtatrabaho at nang magkaroon na ako ng sapat na ipon, minabuti kong bumukod na mula sa pamilya ng tiyahin ko. Umupa ako sa isang boarding house kasama ang pinsan ko na si Jeng. Tony, mabilis na lumipas ang 6 na taon ko sa Maynila. Nakasanayan ko na ang buhay at marami na rin akong taong nakilala. Kabilang na si Danny. So build me up, buttercup, don't break my heart. Jeng! Ano? Pwede bang umuwi na tayo? Ha? Alas 8 pala ng gabi oh. Halos kararating na lang natin dito kina Rina. Ano ka? Eat and run dito sa piyestahan? Hindi naman sa ganun. Inisip ko lang kasi 'di ba, maaga pa yung pasok natin bukas. Baka mamaya mag-aya pa sila ng inuman. Alam mo namang mahina ako sa ganun eh. Alam mo ikaw napaka-KJ mo talaga. Kung ako sa'yo, dapat nag-e-enjoy ka. 24 anyos ka na. Ang dapat, iniisip mo ngayon ang pagbo-boyfriend. Pakikipag-date, ganyan. Gaya ngayon, pestahan. Maraming tao, maraming pogi. Dapat tumingin-tingin ka dyan. Ganon! Ano ka ba? Hindi ko hilig yung mga ganyan. Trabaho lang iniisip ko para makapagpadala ako ng pera kina nanay at tatay sa probinsya. Bakit? Kapag may boyfriend ka na ba, hindi ka na makakapagpadala ng pera sa inyo? Ikaw lang na... Hi, Jeng! Oh! Danny! Kumusta? Long time na kasi, akalain mo yun. Dito pa tayo nagkita. Oo nga eh. Okay naman ako. Ikaw, kumusta? May kasama ka pala. Ako ba talagang kinakamusta mo? Itong kasama ko. Nga pala, Danny. Si Marife. Pinsan ko. Medyo probinsyana kaya baduy pumorma. Pero mabait yan. Promise. Baduy? Hindi naman Ganda nga eh. Naks! Ay Marife! Si Danny nga pala. Classmate ko nung high school. Sobrang bait. Good boy. Laging amoy bagong paligo. Siya. Diyan muna kayo. Akin na yung next song. Danny, bahala ka na sa pinsan ko ha. Hi. Danny nga pala ulit. Kumain ka na ba? May doon. Gusto mo bang ikuha kita? Hindi. Busog na ka. Salamat. Magkatrabaho rin ba kayo ni Jeng? Doon sa factory? Oo. Ayos. Saan nga ulit yung probinsya mo? Danny,
pasensya ka na ha. Ayokong maging bastos pero kasi kailangan ko na ring umuwi. Mauna na ako sa'yo ha. Maaga pa kasi yung pasok ko. Ganun ba? Sige, pero pwede ba kita ihatid? Ibig sabihin, syempre kung hindi pwedeng hanggang sa bahay nyo, edi kahit dyan lang sa sakayan ng tricycle. Ay, naku, huwag na maabala ka pa eh. Ha? Ay, hindi, no, okay lang yun. Tsaka, alam mo naman kapag ganitong piyestahan, maraming nagiinuman, maraming lasing, gusto ko lang naman yung ligtas ka. Ikaw, bahala ka. Salamat, natapos din ang trabaho. Antok na ako kanina pa, girl. Buti na hindi ako nahuli ng bisor. Oo nga, kasi kung hindi, baka masuspend ka pa. Ay, teka pala. Kamusta na kayo ni Danny, ha? Mukhang nagkakaigihan kayo. Ha? Anong nagkakaigihan? Wala naman kaming ganong napag-usapan. Sus, wala daw. Hi Marife, hi Jeng. Aba, Danny, ha? Ano to? Sinusundo mo ba si Marife? Teka lang, naliligaw ka na ba, ha? Ha? Kung pwede, bakit hindi? Hindi, biro lang. Nagkataon lang, napadaan ako sa area na to, tapos nakita ko kayo, kaya lumapit na ako. Pauwi na ba kayo? Daming sinabi. Oo na, alam ko na. Buti pa, mauna na ako sa apartment. Uy, Jeng! Teka lang naman. Marife, ano ka ba? Dinayo ka pa dito ni Danny tapos alisan mo. Okay lang yan. Tsaka sabi ko nga sa'yo, di ba, mabait yan. Hindi naman kita hayaang mapahamak, no? Oh, Danny, ikaw na bahala kay Marife, ha? Iuwi mo yan ng maaga. Oh, siya. Sige na, bye! Si Jeng talaga, oh. Marife, kung hindi ka naman nagmamadali, pwede bang kumain muna tayo? May alam akong restaurant malapit lang dito, okay lang ba? Ayaw mo ba? Teka, maling diskarte yata ito eh. Pasensya na kung bigla na lang ako sumulpot ha. Napadaan lang talaga ako tapos nakita ko kayo. Ewan ko ba, parang tinadhana eh. Parang nung unang beses kita nakita, sabi ko, ito na yung tinadhana para sa akin. Oh, yan, ngumiti ka na. Sana pumayag ka na rin sa aya ko. Kamagalala, pangako, ligtas ka sa akin. Gaya nga na sabi ni Jeng, hindi sa pagmamayabang, pero mabait ako. Sige na nga. Tony, madali kong nakapalagayan ng loob si Danny. Matanda lang siya sa akin ng 1 taon, pero ramdam ko na mas mature siya mag-isip. Mabait din siya at may respeto sa akin. Yun nga lang ang laki ng agwat ng estado namin sa buhay. Solong anak siya, nakapagkolehiyo at nagtatrabaho sa isang bangko nung nagkakilala kami. Samantalang ako naman, hindi na nga nakapagtapos ng pag-aaral, hindi pa umaangat ang posisyon sa pinapasukan kong factory. Pero ni minsan, Tony, hindi ipinaramdam sa akin ni Danny ang pagkakaiba ng laman ng aming mga bulsa. Nagagawa kong magpakatotoo sa tuwing magkasama kami. At hindi nagtagal, hinayaan ko na ang sarili kong mahulog sa kanya. Hanggang sa naging kami nga ni Danny. At kahit wala pa kaming 1 buwan, naipakilala ko na siya sa mga magulang ko sa Bicol. Si Danny na mismo ang nagsabing gusto niyang formal na magpakilala sa nanay at tatay ko. Sobrang saya ko ng mga panahon na yun, Tony. Hindi ko akalaing mabibiyayaan ako ng isang lalaking napakabuti ng kalooban. Yun nga lang, hindi pa rin maiiwasan na may mga taong hindi pabor sa relasyon namin ni Danny.
Tamang-tamang dating mo. Luto ng paborito mong sinigang. Nakapaghain na rin ako. Salamat, ma. Ay, nga pala. Ma, kasama ko si Marife. Ah, okay. Nga pala, anak. Tumawag ang ninang Linda mo. Nangangamusta at nakapagkwentuhan kami ng konti. Akalain mong nasa abroad na pala sila nung 1 taon pa. At yung kababata mong si Georgina doon na pala nagtuloy ng pag-aaral ng abogasya. Sabi ko nga dalagang-dalaga na siguro yon. Ang alam ko magkaedaran lang kayo. Kinwento nga rin kita. Ang sabi ko, okay ka naman sa trabaho mo dyan sa bangko. Siyempre, pinagmalaki ko rin na magre-review ka na para sa CPA board exam. Natuwa naman ang ninang mo at nabanggit na magbabakasyon daw sila dito sa 1 buwan. Pupunta yun dito kaya siguraduhin mong andito ka ha? At nang magkita na rin kayo ni Georgina. May kasama ako. Ha? Oo nga pala. Sinabi ko na sa inyo kagabi na isasama ko dito sa bahay si Marife para may pakilala ko na sa inyo. Pasensya na. Hindi ko kasi masyadong sineryoso yung sinabi mo. O siya, maupo na kayo at kumain na tayo. Oh, Marife, dito ka na maupo. Salamat. Ano nga ulit pangalan mo, Iha? Marife po. Magandang araw po. Marife. Ilang taong ka na ba? 24 ho. Bata pa. Nagtatrabaho ka na ba? Opo, nagtatrabaho po ako sa factory. Pagawaan po ng tsinelas. Factory worker? Pasensya kung natawa ako ha. Hindi naman sa minamaliit kita, pero yung huling babaeng naging nobya ni Danny board passer at teacher na ngayon. Bagay na bagay talaga sila nun. Ma, di ba sinabi ko sa inyo, magkaibigan lang kami ni Lucia. Hindi ko siya nililigawan at lalong hindi ko siya magiging nobya. Lahat naman sa pagkakaibigan nag-uumpisa. Balita ko nga, single pa yun. Bisitahin mo kaya. O siya, baka naman sabihin ni Marife kung sino-sinong nababanggit ko siya ang nandito. Ay, hindi po, ayos lang po. Ilan ba kayong magkakapatid? Panganay ka ba? Anong trabaho ng mga magulang mo? Pangatlo po ako. Bale, 5 ho kami magkakapatid. Abay, ang dami nyo naman. Saya nga po nun, May. Nung bumisita nga po ako sa kanila, ang saya ng kwentuhan. Puro tawanan lang, di ba Marife? Oo. Tsaka ma, yung nanay at tatay ni Marife, ang gagaling magluto. May karinderya sila sa kanila. Namana nga ni Marife yung pagiging magaling magluto. Sabi ko nga, magkakasundo kayo. Ha? Naku, bata pa yang si Marife. Marami pa yang hindi alam, kaya wag mong ihahambing ang husay ko sa kanya. Ay, hindi naman po sa ganon ang ibig sabihin ni Danny. Alam ko naman. Ay nak, nakalimutan ko sabihin, di ba't nabanggit ko kay Ninang Linda mo na sa bangko ka nagtatrabaho? Opo. Tanungin daw kita magkano ang interes ng deposit sa inyo. Yun palang lupa nila sa Batangas na benta na. Kalahati dedeposito daw, tapos yung kalahati ibibili ulit ng lupa. Tapos ibebenta pagkaraan ng ilang taon. Ayos din ang naisip nila, no? Kaya umangat sa buhay Napakaswerte ng mapapangasawa ni Georgina. Abay, hindi na mag-iisip ng ikabubuhay. Kaya nak ha, siguraduhin mong andito ka pagdating nila. Ibig kong sabihin, para naman magkabanding kayo ng ninang mo. Mahal, pasensya na. Ginabi tayo sa pag-uwi. Sige na, pumasok ka na para makapagpahinga ka na rin. Mauna na rin ako kasi baka tulog na si Jeng. Nakakahiya naman kung dumito pa ako. Sige. Teka, may problema ba? Parang wala na. Uy, bakit ka ganyan? Ano ba talagang problema? Sabihin mo na. Alam mo namang hindi ako mapakali kapag ganyan ka eh. Ano kasi, parang hindi ako gusto ng mama mo. Ano mo naman nasabi? Hindi mo ba nahalata kanina? Kulang na nga lang, pauwiin niya ako eh. Ano ka ba? Ganun lang talaga yun si mama. Mukha lang masungit, matara yung boses, pero mabait yun. Baka nga bukas makalawa, nagbabanding na kayo sa kusina eh. Ewan ko pero parang ayaw niya sa akin para sa'yo eh. Narinig mo naman, 'di ba? May mga nababanggit siyang ibang babae.
Yung isa nagti-teacher, yung isa naman abogasya. Samantalang ako, eto, factory worker. Hindi pa nakapagkolehiyo. Mahal, di ba sabi ko naman sa'yo, hindi importante sa akin yung mga bagay na yan. Tsaka ako naman yung magtatrabaho para sa atin. Pag nagkapamilya tayo, ako na yung bahala sa lahat. Para ikaw, nag-aalaga ka na lang ng mga anak natin. Sige na, huwag ka na malungkot. Ang mahalaga yung tayo, yung pagmamahal natin sa isa't isa. Huwag mo napansinin kung ano man sasabihin ng ibang tao. Ang importante, wala tayong ginagawang masama. Kumikita tayo ng marangal at masaya tayo sa relasyon natin. Tandaan mo lagi, Marife, ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Kaya hanggat nandito ako, hindi kita pababayaan. Tony, nanliit ako nung nakilala ko ang mama ni Danny. Sa mga sinasabi niya at tono ng pananalita, alam kong hindi ako ang klase ng babaeng gusto niya na makatuluyan ni Danny. At aaminin kong nakaramdam ako ng takot. Ibang klase kung makatingin si Tita Celia. Parang hinuhusgahan niya pati ang kaluluwa ko. Napaisip tuloy ako kung dapat bang makipaghiwalay na ako kay Danny habang maaga pa. Pero ramdam kong tunay ang pagmamahal sa akin ni Danny. Alam kong hindi na ako makakahanap ng isang tulad niya. Kaya kahit natatakot ako kay Tita Celia, pilit kong pinanindigan ang relasyon namin ni Danny. Sabi ni Danny, dalasan na lang daw namin ang pagpunta sa kanila para mas makilala ako ng mga magulang niya. Yun nga ang ginawa namin sa mga sumunod na linggo. Buti na lang at maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Tito Rodrigo, ang ama ni Danny. Nababawasan kahit papaano ang takot ko sa tuwing naroon siya at katabi si Tita Celia. Gawain kasi ni Tita Celia na punahin ang pananamit ko, ayos ng buhok, pati nga tatak ng mga damit ko. Kung hindi lang siya pinipigilan ni Tito Rodrigo, malamang naiyak na ako sa sobrang kahihiyan. Sinusubukan naman akong protektahan ni Danny, pero makakaisip lang si Tita Celia ng ibang bagay na pwedeng ipukol sa akin. Sa totoo lang, ang bigat-bigat ng loob ko sa tuwing pupunta kami sa bahay ni Danny. Pero pinipilit kong kayanin ang lahat, alang-alang sa taong mahal ko. Pamilya yun ni Danny. Dapat lang nagawin ko ang lahat para makuha ang loob nila, lalo na si Tita Celia. O nak, magkaning ka pa. Ay itong kare-kare tikman mo. Espesyal ang pagkakaluto ko dyan. Sige ma, salamat. Damihan mo naman ang kain mo, nak. Parang nangangayayat ka na eh. May binili nga pala akong mansanas dyan. Teka, kukunin ko sa kusina at nang mabalatan. Pantanggal umay din yon. Teka lang ah. Sandali lang ma. Maupo muna kayo ulit dyan sa tabi ni Papa. Ha? Bakit? Pa. Ma, may sasabihin po sana kami ni Marife. Oh, ano ba yun, anak? Gusto po sana naming ipaalam sa inyo na nagdesisyon na kami ni Marife na magpakasal na. Ano? Anong kasal-kasal yung sinasabi mo? Celia, kumalma ka nga. Pakinggan muna natin yung anak mo. Bakit ba gulat na gulat ka? Nasa tamang edad na naman si Danny. Kaya mo na sila magdesisyon ng kanila. Aba, hindi pwede yan. Paano makakapag-review para sa board exams yung si Danny kung mag-aasawa na siya? Sagaba lang yung pag-aasawa sa mga pangarap mo. Hindi ko naman po hahadlangan si Danny sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Kahit mag-asawa na kami. Manahimik ka! Hindi kita kinakausap! Celia, ano ba? Minahon ka nga? Ay nako, Rodrigo! Paano ba naman ako hihinahon na itong mga batang to masyadong nagmamadali? Hindi pa nga sila ganong katagal magpapakasal na? Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang buhay mag-asawa. Alam po namin hindi madaling mag-asawa pero nagmamahalan po kami. At handa po naming suportahan ng isa't isa. Hindi sapat ang pagmamahalan lang. Ang babata nyo pa.
Marami pa kayong makikilalang ibang tao. Malay nyo, hindi kayong para sa isa't isa. Celia, ano ba naman yung mga sinasabi mo? Ay, totoo naman, Rodrigo. Ma, pa, wala na po akong hahanaping iba. Sigurado na po ako kay Marife. Lalo na ngayong magiging tatay na ako. Ano? Anong sinabi mo? Buntis po si Marife. Dinadala niya ang anak ko at magiging apo nyo. Walang iya ka talagang babae ka! Ang kapal ng mukha mo! Sinadya mo to, no? Nagpabuntis ka sa anak ko para mapilit mo siya magpakasal! Para ano? May aho ka sa kahirapan? Magagamit ka! Celia! Ano ba? Tama na! Ano ba? Hindi po totoo yan. Mahal ko po si Danny at kailanman hindi ko siya gagamitin para sa sarili kong kapakanan. Sinungaling! Celia! Ang babae mong tao! Hindi mo maingatan yung sarili mo? Bakit pa kasi hindi ka nalang naghanap ng kauri mo at ang anak ko pa ang inakit mo? Hindi ko po inakit si Danny. Manahimik ka! Hindi ako makakapayag na makasal ka sa anak ko! At lalong-lalong hindi ko matatanggap na mabibilang ka sa pamilyang to! Pumayag na nga akong maging magnobyo kayo! Hindi ka pa nakontento? Ngayon ang gusto mo kasal? Aagawin mo pa sa amin ang kaisa-isa naming anak! Hindi ako papayag! Walang kasalang magaganap! Celia, uminaw ka nga! Huwag tayo mag-usap. Anak, Danny, sige na. Baka pwede nga sa isang araw na muna kayo bumalik, ha? Mag-uusap lang kami ng mama mo. Baka nabigla lang din yan. Sige po, pa. Oh, andito na tayo sa boarding house nyo. Maupo ka muna. Gusto mo ng tubig? Hindi, wag na. Mahal, pasensya ka na kay mama. Kaya mo, kakausapin ko siya mamaya. Sigurado ako magkakaintindihan na kayo. Wag na. Baka tama ang mama mo eh. Baka mas okay na maghiwalay na lang tayo. Baka kung ibang babae yung pakakasalan mo, hindi siya magagalit ng ganun. Ayoko namang masira pati kayong dalawa ng nanay mo. Ano ba yung sinasabi mo? Di ako papayag na makipaghiwalay sa'yo. Mahal na mahal kita at hindi kita iiwan. Hindi rin ako papayag na walang kikilalaning tatay ang anak ko. Pasensya na ha. Pasensya na kung ganito lang ako. Pasensya na kung dahil sa akin, nagagalit yung mama mo. At pasensya na kung nabuntis ako. Mahal. Mahal, wala kang kasalanan. Ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan na nabuntis ka eh. Nagmamahalan tayo. Kaya natural lang na mangyari to. Siguro napaaga lang, oo. Pero handa naman akong panagutan lahat eh. Mahal, kung may dapat mang humingi ng dispensa dito, ako yun at ang pamilya ko. Pasensya na kung ganito kami. Pero mahal, lagi mong tandaan na hinding-hindi kita pababayaan. Walang kahit ano o kahit na sino ang makakapaghiwalay sa atin. Tony, wala man sa plano ang pagbubuntis ko. Itinuturing namin ni Danny na malaking biyaya ang pagdadalang tao ko. At sa kabila ng pagtutol ni Tita Celia, itinuloy namin ang pagpapakasal sa West. Suportado naman kami ni Tito Rodrigo at ng mga magulang ko. Tumira kami ni Danny sa isang maliit na apartment. Nagsikap na maigi si Danny para makaipon para sa panganganak ko. Ako naman, ginawa ko rin ang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ni Danny. Tony, napakasaya ko ng mga panahon na yun. Dahil kahit may mga taong hindi pabor sa aming relasyon, mas pinili ni Danny na manatili sa tabi ko at ipaglaban ang pagmamahalan namin. Tony, ilang beses kaming kinausap ni Tito Rodrigo na sa kanila na lang muna tumira. Ipunin na lang daw namin ang bayad sa renta para sa panganganak ko.
Pero mariin akong nakiusap kay Danny na huwag kaming titira sa bahay nila. Alam ko kasing mahihirapan akong makisama kay Tita Celia. Ayokong araw-araw na lang ay kinakabahan ako at palaging maingat sa mga ikinikilos. Hanggang sa nakapanganak na ako, Tony, akala ko lalambot kahit papaano ang puso ni Tita Celia. Pero wala rin. Hindi pa rin nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Sa paglipas pa ng mga taon, nabuntis ako ulit habang ang panganay naming si Inigo ay 3 taon na. Masaya kami ni Danny sa binubuo naming munting pamilya. Pero isang araw, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa buhay namin. Mahal, halika na, matulog na tayo. Sige mahal. Ilalagay ko lang tong tinuping damit sa cabinet. Para bukas, focus na lang ako sa paglilinis ng bahay. Sipag-sipag talaga ng mahal ko. Halika nga dito, payakap. Ay, ang swerte ko talaga na ikaw yung naging misis ko at naging nanay ng mga anak ko. 2 buwan na lang, isisilang mo na si Isabela. Ang bilis ng panahon. Oo nga eh. At swerte rin ako dahil ikaw ang napangasawa ko. Mabait ka, kahit medyo pilyo. Nga pala mahal, pagkapanganak ko, babalik na ulit ako sa pagluluto ng ulam ha. Sayang din kasi yung tinutubo natin doon, lalo na ang lalakas ng order ng mga katrabaho mo. Uy, paano? Ang sarap mo magluto eh. Pero sabi ko sa'yo kahit wag na. Kaya nga kita pinatigil sa pagtatrabaho sa factory kasi ayoko nang papagod ka eh. Sa pag-aalaga pa lang sa amin ng mga bata, alam kong kulang na yung oras mo. Gusto ko naman may pahinga ka kahit papano. Ayos lang naman ako, kayang-kaya ko pa. Kahit makalima pa tayo. Upo ka. Tubig. Tubig. Bakit hawak mo yung dibdib mo? Masakit ba? Ano, saan masakit? Hilutin ko. Hindi. Okay na ako. Pakiramdam ko lang kasi parang naninikip yung dibdib ko kapag napapaubo ako. Minsan parang hindi ako makahinga. Pero okay naman ako ngayon. Baka lang kasi dahil bumibigat na naman ako. Hindi ko kasi mapigilan mag-extra rice kapag ikaw yung nagluluto ng ulam eh. Tigilan mo nga yan. Puro ka naman biro eh. Nag-aalala na nga ako sa'yo eh. Ganyan na pala nararamdaman mo, hindi ka nagsasabi. Magpa-check up tayo bukas. Mag-leave ka sa trabaho. Ito naman ano ka ba? Wala lang to. Lakas pa ako sa kalabaw. Tsaka ayoko mag-leave. Sayang yung kita. Alam mo naman may pinag-iipunan tayong savings ng mga bata. Para kahit wala na ako, may iiwan akong panggastos nyo. Uy! Ayoko na mga ganyang salita, Danny, ha? Ito naman, nagbibiro lang naman ako eh. Pasensya ka na. Hindi kasi magandang biro yun. Basta, magpapacheck up tayo bukas. Oo na. Magsisick leave ako ha. Sige na, huwag ka na mag-alala. Tara na, matulog na tayo. Umaga na pala. Ay, makabangon na nga. Aba, gising na rin pala ang baby namin. Teka, gigisingin ko na si Danny. Mahal, gising na. Ay, si baby sumisipa sa tiyan ko. Hawakan mo. Mahal, gising na. Mahal. Danny, ano ba? Uy, gising na. Danny, huwag kang magbiro ng ganyan ha. Gumising ka na. Gising na, Danny. Teka. Danny? Parang hindi na siya humihinga. Diyos ko po. Danny, gising. Parang awa mo na, Diyos ko. Danny, gumising ka na.
anak ko? Nasaan si Danny? Ano ba? Wala bang papansin sa akin? O ikaw, nurse? Lakad ka ng lakad dyan. Kanina pa ako dito nagtatanong kung asan ang anak ko. Asan ba siya, ha? Mawala na ho siya. Hindi na siya umabot sa ospital. Hindi totoo yan! Anong ginawa mo sa anak ko? Ibalik mo ang anak ko! Ayop ka talagang babae ka. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay namin! Kasalanan mo lahat! Simula nung magpakasal kayo, walang ibang ginawa si Danny kundi magtrabaho! Ni minsan ba, ha? Inalam mo kung anong masakit sa kanya? Kung okay pa siya? Siyempre hindi! Kasi kung ginawa mo yun, hindi ito mangyayari. Hindi ka marunong mag-alaga. Hindi ka mabuting asawa. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Hindi po totoo yan! Ginawa ko po ang lahat para sa kanila. Kaya hindi ko alam bakit nangyari to. Dahil lahat ng ginagawa mo, mali! Hindi kita mapapatawad. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo sa pamilya namin. Pinatay mo ang anak ko! Walang iya ka! Celia, tama na! Uminahon ka. Walang may gusto sa nangyari. Lahat tayo nasaktan. Lahat tayo nahihirapan. Kahit gaano ka pa magalit, hindi na nun mababalik ang buhay ng anak natin. Anak ko! Dali, anak ko! Mahal na mahal kita. Bakit mo kami iniwan? Hindi ko ito matatanggap. Dani! At ikaw na babae ka! Huwag kang iiyak-iyak dyan! Dahil kasalanan mo lahat ng to! Tandaan mo! Igaganti ko si Danny hanggang sa hilingin mo na sana ikaw na lang ang namatay! Tony, ni sa panaginip, hindi ko naisip na darating ang araw na mawawala sa tabi ko si Danny. Inatake siya sa puso sa edad na 29. Napakabata pa ng asawa ko. May mga nararamdaman na siguro noon pa si Danny, pero binabaliwala lang niya dahil abala siya sa pagkayod para sa pamilya namin. Hindi ko matanggap ang nangyari, Tony. Halos gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Si Danny ang pinakamatibay kong sandalan. Ngayong wala na si Danny, hindi ko alam kung paano ko makakapagpatuloy sa buhay. Lalo pat madadagdagan na ang anak ko. Wala naman akong trabaho at hindi naman ako pwedeng basta bumalik sa paghahanap buhay dahil walang mag-aalaga sa mga bata. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ni Tito Rodrigo. Sinabi niyang sa kanila na lang daw kami tumira. Mahirap daw kung mag-isa ako at kung uuwi naman daw ako ng Bicol, ang mga anak ko naman ang mahihirapan. Alam kasi ng mga magulang ni Danny na galing ako sa mahirap na pamilya. Ang gulo-gulo ng isip ko ng mga panahon na yun. Biglaan ang lahat, kaya wala akong direksyon. Wala akong plano. Tony, panay ang dasal ko noon sa Diyos para gabayan ako. At kasabay nun, palagi ko rin kinakausap si Danny kahit sa isip ko lang. Wala na siya sa mundong ito, pero alam kong nakikita niya ang pinagdadaanan ko. Kung nabubuhay lang si Danny, alam kong gagawa siya ng paraan para maprotektahan ako. At hindi siya papayag na mapahamak kami ng mga anak niya. Tony, dahil malapit na akong manganak, napilitan akong tumira sa bahay ng mga magulang ni Danny. Kahit na alam kong posibleng isang delubyo ang kakaharapin ko sa kamay ng ina ni Danny. Maayos ang trato sa akin ni Tito Rodrigo at magiliw din siya sa mga anak ko. Pero iba pagdating kay Tita Celia. Sa unang linggo ko pa lang sa kanila,
Kinuha na niya ang lahat ng perang naiwan sa akin ni Danny. Yun daw ang kabayaran sa pagtira ko sa kanila at sa gastusin sa panganganak ko. Kung ako raw kasi ang hahawak ng pera, baka maubos lang ito sa mga walang katuturang bagay. Wala na akong nagawa kundi pumayag. Tanggap ko na hawak na ni Tita Celia ang buhay namin ng mga anak ko. Marife! Marife! Po? Ano po yun? Ano to? Bakit may sugat sa tuhod si Isabela, ha? Baka ho nung nadapa siya habang naglalaro sila ni Inigo sa labas. Baka? Bakit? Hindi ka sigurado? Hindi mo alam kung anong nangyayari sa mga anak mo? Anong klaseng nanay ka ba, ha? Hindi ko lang ho napansin. Ginagawa ko naman ho lahat para pagsabayin yung pag-aalaga sa mga anak ko tsaka pag-aasikaso dito sa bahay. Aba? At dadahilan mo pa ang mga gawaing bahay? Hoy Marife, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa amin ang asawa ko, baka nasa kampungan ka na. Yung mga gawaing bahay na yan, natural. Dapat mong kusain yan. Anong gusto mo ako ang magsisilbi sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Intindihin mo kasi kung saan ang lugar mo. Mabigat ka na nga, tanga ka pa. Ako na nga mag-aasikaso kay Isabela, ang bobo mong nanay. Marife, halika, sumabay ka na sa amin magapunan. Mamaya na lang po ako. Patulugin ko muna po si Isabela. Mamaya mo na patulugin si Isabela. Maaga pa naman, tsaka naglalaro pa sila ni Inigo dun sa sala. Oo nga, halika na, kumain ka na. Sige ho. Ay, mamaya ka na kumain. Mabuti pa bumalik ka sa kusina at magtimpla ka ng juice. May natimpla na po akong juice. Alam ko po kasing paborito niyo yon. Kunin ko lang po sa ref. Ito po Anong ibig sabihin yan? Bakit nilagay mo sa harap ko yung pitchel ng juice? Ano? Ako pa magsasalin sa baso ko? Aba naman, ang tagal-tagal mo lang nakikitira dito, hanggang ngayon ba naman? Hindi mo alam na dapat sa tuwing kumakain kami, pagsisilbihan mo kami. Celia, ayan ka na naman. Ayos lang ho. Sana naiintindihan mo na yan na lang ang ambag mo sa pamilyang to. Kaya nga pinauwi ko na sa probinsya yung dating kasambahay namin eh. Kasi umaasa ako na magkukusa ka. Na hindi na kita kailangang utusan. Hindi yung ganyan. Kung makaasta ka, parang ikaw ang may-ari ng bahay na to. Hindi naman ho sa ganun. Anong hindi? Anong isang araw nga, anong oras ka na bumangon ha? Tanghali na. Kung hindi pa kita kinatok sa kwarto, hindi ka pa babangon para magluto ng almusal. Pasensya na ho. Sobrang sakit lang ho talaga ng puson ko noon. O, diba? Diyan ka magaling sa mga palusot mo. Kaya hindi na rin ako magtataka kung itatanggi mo na may nilalandi kang iba. Ho? Celia, ano ba yung sinasabi mo? Totoo, Rodrigo. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko na yang magaling mong manugang nakikipaglandian sa labas sa mismong tapat pa ng bahay natin. Ho? Wala ho kung ginagawang ganun. Itatanggi mo pa? Ano? Pagmumukain mo akong sinungaling sa harap ng asawa ko? Ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Puro ka paawa, malambi ka naman. Hindi naman po kasi talaga totoo yun. Ano yung nakita ko nung isang gabi? Sabi mo magtatapon ka lang ng basura. Pero pag silip ko sa'yo sa bintana, andun ka nakikipagtawanan sa lalaking ewan ko ba kung paano nakapasok dito sa subdivision. Ho? Baka si Gary ho yung nakita nyo. Dati ko hong katrabaho yun sa factory. Nagulat na nga lang ho ako na nakita ko siya dito. Kamustahan lang naman po kami. Wala naman po sigurong masama dun. Yan naman ang mga teknik mo, di ba? Makikipagkwentuhan, tapos landian. Hindi ka na nahiya kay Danny.
Magdadalawang taon pa lang siyang wala, humanap ka na ng iba. Palibhasa, naghahanap ka ng susunod mong mabibiktima, yung mahuhututan mo ng pera. Celia, sumusobra ka na ha? Ano ba, Rodrigo? Lagi mo na lang pinagtatanggol yung babaeng yan, hindi mo ba nakikita? Binibilog niya ang ulo mo, gaya ng ginawa niya sa anak mo. Yung babaeng yan ang dahilan kung bakit hindi na natupad ni Danny ang pangarap niya. Siya rin ang dahilan kung bakit siya namatay. Hindi ho totoo yan. Ilang beses ko hong sinabihan si Danny na ituloy yung pangarap niya dahil suportado ko naman po ano man yung gustuhin niya. Pero siya ang nagdesisyon na wag munang gawin yon dahil mas gusto niya mag-ipon para sa mga bata. Sinungaling! Nakakasuka ang mga niluluto mo. Nakakawalag ka na kumain. Bahala na nga kayo dyan. Tony, napakasakit sa damdamin na mapagbintangan na may ibang lalaki. Mahal na mahal ko si Danny. At ni minsan na hindi sumagi sa isip ko na maghanap ng ibang ipapalit sa kanya. Gustong gusto ko na talagang umalis sa puder nila. Pero wala akong sariling pera. Tony, paminsan-minsan na tinatawagan ko ang pamilya ko sa Bicol. Si Kuya Nanding, yung panganay namin, ang madalas kong nakakausap. Lagi kong sinasabi na ayos lang kami. Masaya at parang anak ang trato sa akin. Pinili ko na lang itago ang tunay na kalagayan ko, Tony. Dahil ayokong pati pamilya ko madamay pa sa problema ko. Sa wakas, natapos ko rin tong banlawan. Sasampay ko na lang to, tapos makakapagsaing na ako. Marife! Marife! Po? Ano po yon? Ilang taon ka nang naglalaba para sa amin? Hindi mo pa rin ba natatandaan na hindi pwedeng i-washing machine yung damit na yan? Nakita mo? Naghimol-mol. O paano ko pa masusuot yan ngayon? Pasensya na po. Nakalimutan ko po eh. Mababalik ba ng paghingi mo ng pasensya yung damit ko? Ha? Puro ka pasensya-pasensya, wala ka namang silbi. Kaya ngayon, 11:00 na, naglalaba ka pa rin. Ni sinaing yata para sa tanghalian, wala ka pa atang nasasalang eh. Patapos na po ako. Nagsasampay na nga po ako eh. Magluluto na po ako pagtapos dito. Dapat lang. Kasi alam mo, sa halip na makatulong ka sa bahay na to, nagiging problema pa kita. Nasa-stress ako sa tuwing naaalala ko na yung kagaya mong tatanga-tanga naging asawa ng anak ko at nanay ng mga apo ko. Pasensya na ho. Tatapusin ko lang po muna to. Oh! Huwag mo akong talikuran dahil hindi pa ako tapos magsalita. Halika nga dito. Ha? Anong sinabi mo sa asawa ko, ha? Ho, ano pong ibig niyong sabihin? Maang-maangang ka na naman. Wala kasi ho talaga akong alam sa sinasabi niyo eh. Ah, talaga? Kaya pala kagabi, ha? Kinausap na naman niya ako para pagsabihan na ayusin ang pakikitungo sa'yo. Umamin ka nga. Nagsusumbong ka ba sa asawa ko, ha? Hindi ho. Wala ho akong ginagawang ganyan. Eh, bakit kamping-kampi siya sa'yo, ha? Huwag mo sabihin, pati si Rodrigo na asawa ko, nilalandi mo rin. Malandi ka talaga! Hayop ka! Ahas! Demonyo! Ariko! Ariko! Uubusin ko lahat ng buhok mo sa alat! Tama na ho! Huwag niyo ako sabunutin! Hayop ka! Nabibilang mo ang ulo ng asawa ko! Pwes ibahin mo ko! Dahil hindi ako magpapauto sa kagaya mong manggagamit! Tama na! Tama na sabi! Tama na! Sobra na ho kayo! Oo na! Kasalanan ko na ho lahat! Ako na ho ang bobo, tanga, walang kwentang nanay! Pero pati ba naman sa tatay ng asawa ko? Pagbibintangan niyo ako, sobra na ho yun! Sobra na kayo! Dahil malandi ka talaga! Pati
relasyon namin ng asawa ko, sisirain mo? Hayop ka! Tumigil na nga kayo! Lahat na lang binibintang nyo sa akin! Araw-araw kong iniisip kung ano bang naging kasalanan ko! At ano gagawin ko para kahit konti, tatuhin nyo akong tao! Pero wala! Wala kayong pinagbago! Napakasama ng ugali nyo! Utang na loob! Ang kapal ng mukha mong sumbatan ako! Kung buhay lang si Danny ngayon, makikita niya kung gaano kasama ang ugali ng napangasawa niya! Kung buhay ho si Danny ngayon, hinding-hindi ho siya papayag na mangyari lahat ng to. Hayop ka talaga! Malandi ka! Malas ka! Tama na! Malas! Celia! Celia, ano ba yan? Bakit mo sinasaktan si Marife? Sumusobra ka na talaga. Magtatagal mo na naman yung babaeng yan? Hindi mo ba napapansin? Sinisira niya tayong dalawa. Ahas yan! Ahas! Tumigil ka nga, Celia. Ang tanda-tanda mo na mahiya ka nga sa mga pinagsasabi mo. Marife, Iha. Sige na, pumasok ka na muna sa bahay at asikasuhin mo yung mga bata. Ako nang bahala dito, ha? Kinampihan mo na naman! Hoy Marife! Hindi pa ako tapos sa'yo! Buti nakatulog na sina Isabela at Inigo. Mag-aalas 10 na pala. Hindi pa nga pala ako naghahaponan, kaya pala kumakalam na yung sikmura ko. Mamaya na lang ako kakain. Tapusin ko munang linisin tong kwarto. Ay, si Kuya Nanding tumatawag. Teka. Hello? Hello, Marife. Ano, kumusta ka na? Nung isang araw pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Kumusta ha? Sina Inigo at Isabela, ayos lang ba sila? Ayos naman kami dito. Teka, Marife. Umiiyak ka ba? Hello, Marife. Sumagot ka naman. Mag-aalala ko niyan sa'yo eh. Kamusta ka ba talaga ha? Nalulungkot ka ba? Kuya. Kuya, hindi ko na po kaya. Anong hindi mo na kaya? Bakit ano ba talaga nangyari? Kasi kuya, sumusobra na po yung biyanan kong babae. Ayaw ko lang sabihin sa inyo kasi baka mag-alala kayo sa akin. Akala ko ba, sabi mo, mababait sila. At tinatrato kang parang anak. Sinabi ko lang yun. Pero kuya, sinasaktan ako ng nanay ni Danny. Kanina pinagahampas niya ako at sinabunutan. Buti na lang dumating yung tatay ni Danny at naawat siya. Ano? Walang iya pala yung mga yan eh. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Umalis ka na dyan. Umuwi ka na dito. Isama mo yung mga bata. Oo kuya, gusto ko nang umalis dito. Pero tulungan mo ko ha. Parang awa mo na. Hindi ko kaya yung pang-aalipusta nila sa akin. Oo, Marife. Huwag ka mag-alala ha. Gagawin ko yun ng paraan. Magpapadala ako sa iyo ng pera. Pamasahin niyo ng mga bata ha. Umalis ka na dyan. Pakiusap. Huwag mong hayaang saktan ka pa ulit nila. Salamat kuya. Salamat. Lagi ka mag-iingat dyan ha. Itawag mo agad sa akin kapag may ginawa na naman sila sa iyong masama ha. Oo, sige kuya. Kuya, sige na ha. Mamaya na lang ulit. Baka magising yung mga bata eh. Makita pa nila akong umiiyak. Sige, Marife. Mag-iingat kayo ha.
Dani. Mahal, nandiyan ka ba? Makikita mo ba ako ngayon? Miss na kita. Pasensya na. Pasensya na kung iiwan ko yung mga magulang mo. Alam kong bilang asawa, tungkulin ko rin paglingkuran sila. Lalo na at wala ka na sa tabi nila. Pero hindi ko na kaya. Hirap na ako. Kung sana andito ka ulit. Sana kasama kita sa mga oras na to. Kung alam mo lang, kinihiling ko na sana isama mo na lang ako kung nasan ka. Para hindi ko na dinadanas lahat ng paghihirap na to. Ayoko pag niyayakap na ako ng mga anak natin. Noon na lang ako nagkakaroon ng lakas. Kaya para sa mga bata, para sa mga anak natin, titiisin ko. Pero hanggang dito na lang talaga kaya ko, Dani. Hanggang dito na lang talaga. Kaya sana bigyan mo pa ako ng lakas, ha? Dahil mahirap gawin ng lahat na mag-isa. Dani, sana nandito ka. Sana nandito ka pa. Tony, agad akong pinadalahan ng pera ni Kuya Nanding. At dahil desidido na rin naman akong makaalis, nagpaalam na ako sa mga magulang ni Danny. Ayaw man nila, hindi rin nila ako napigilan. Nakauwi kami ng Bicol at para akong ibong nakalaya mula sa mahabang pagkakakulong. Alam kong hindi madali ang buhay sa probinsya, pero mas gusto ko nang magbanat ng buto sa ibang paraan kaysa magpakaalila sa taong wala namang malasakit sa akin. Pagkalipas ng 1 taon mula nang makauwi kami ng Bicol, tinulungan ako ni Kuya Nanding para mamasukan bilang domestic helper sa Hong Kong. Ang mga magulang ko ang pansamantalang nag-alaga sa mga anak ko. Pero 4 na taon lang akong nawala, Tony, dahil ayokong mawalay ng matagal sa mga bata. Sa ngayon, nandito na ako ulit. Nakapag-ipon ako kahit papaano. At meron na akong maliit na tindahan at kainan malapit sa bahay namin. Minsan tumatawag si Tito Rodrigo para mangumusta at magpadala ng pera. Pero tinatanggihan ko. Alam kong makakatulong sa mga anak ko ang perang gusto nilang iabot. Pero ayoko kasing magkaroon ng utang na loob, lalo na kay Tita Celia. Ito ang paraan na alam ko para hindi niya ako maliitin at mapanatili ang dignidad ko bilang babae at bilang isang ina. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Marife. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa